Hello! Mga Itachi Warrior! Magandang araw sa inyong lahat. Another video topic na naman ang ating pagjujusapan. Ito ay excited ng ating mga Itachiwang mga magulang, mga parents dyan na talaga naman yakang-yaka ang kanilang sakripisyo para sa kanilang mga Junakis. Ano ba itong tinutukoy ko? In today's video, pag-uusapan natin ang nanunumpa bilang isang responsableng jutangera. Parang ganito yun, oh. Aka, Your Honor! Your Honor! Lumaki ako sa farm, charis. Ako, si Madam Jutangera, nangangakong magbabayad ng jutang. Nandito ako ngayon sa harapan niyo, Your Honor, para jumutang na naman sa legit na patangan. Basta kayo nang bahala, make your own version na ng panunumpa ng jutang-jutang. Ipinapangako ko na itong jujutangin ko ay mapupunta sa good utang at hindi sa mga boylet. Ipinapangako na babayaran ko on time. Babasahin ko ang terms and conditions and magiging responsabling jutongera. And die! 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 Thank you! Ganon. Dalawang loan apps na talaga naman sobrang nakakatulong sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. And of course, hindi lang yan. Nakakatulong talaga siya for other expenses like ngayon, back to school na naman mga Itachi Warriors. May mga magulang dyan na talaga naman, ay, tumitingin-tingin na kung saan sila magjujutang, charis. kung saan sila babali or hihiram ng pang-tuition sa kanilang mga Junakis. O talaga naman. Ano ba itong tinutukoy ko? Oh, wait lang. Ops, sandali. Sandaleria. Mag-subscribe ka muna. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng maganitetsyo ang mga video review, kayong unang ma-updatean ng latest Chika Boom Boom. So ano nga itong dalawang Itachiwang loan apps na best loan apps for your child's tuition fee back to school program Itachi Warrior 2025. Nangunguna ngayon ay si which sa kanilang dalawa ang mas better na gamitin. Ito na, himay-himay na natin. Nangunguna itong si G-Credit. Yes, you heard it right. Many times na si G-Credit ay isang pajutangan or loan product ni GCash. O talaga naman, napakadali lang. Makikita mo yan sa app, tapos check mo lang yung sa may borrow, and then pipiliin mo lang dyan yung G-Credit, mga ganun. Sa akin kasi, makwento ko lang, itong si G-Credit, matagal akong user ng G-Credit actually. Mga year 2016, 17, 18, mga ganun. Talagang good payer Akira. That time kasi nagkaroon ng problema when it comes to my finances kasi nga, sandamakmak na patong-patong ang naranasan ko sa mga kamay ng mga Ola. Ola na naman, hindi ba? O totoo yun kasi nga ginamit ko si G-Credit as tapal-tapal system. So talaga nadamay siya ng bonggang-bongga o kinaray-karay din ang aking account ng mga Jolanis mo, reset na Itachi Warrior. So hindi ko naalagaan ng bonggang-bongga, though talagang good payer ako. Sobrang ang ganda ng G-score ko nun, tita. So every time na pagkabayad ko ng G-Credit ko, pak agad, instant loan, renew agad mga mima. So tapos ibabayad ko na naman sa Ola, sa Fast Cash. Ibabayad ko na naman sa cash lending, mga ganun. And then hanggang sa ano na, syempre hindi naman ganun kataasan ng ating sweldo that time, hindi ba? Nung nasa call center pa ako. So hindi ganun kataasan yung sweldo. Basic nga lang, ganun. So talagang mapapajutang ka at mapapatapal-tapal ka talaga ng bonggang-bongga. Kaya hindi ko naalagaan. So parang delayed ako ng 5 months. Hindi. 3 months, I think. 3 months hindi ko siya na-chuk-chak. Tapos talagang bumaba ng bonggang-bongga yung G-score ko. Hindi na gumalaw, te. Though ngayon ginagamit pero hindi na gumalaw. As in talagang sabi ng G-Credit sa akin, which is finance siya ni Fuse Lending that time. Fuse Lending pa, hindi pa si CIMB.
Kasi I believe ngayon si CIMB isa sa mga provider ngayon, 'di ba, ng G-Credit din. Nagfa-finance ng G-Credit, isa sa mga si CIMB. And then sabi ni Fuse Lending, hindi na daw ako mare-reactivate, hindi na daw mare-reactivate yung G-Credit ko because lagapak na talaga siya. So parang ang dating nun, nag-default na siya, na delinquent na and kinembler na ganun. So hindi na ako umasa na reactivate. Kaya nakikita nyo ngayon talagang itong G-Credit ko, wala na. Hindi ko na talaga nagagamit. Pero masasabi ko, my experience before with G-Credit talagang bonggang-bongga. Itong G-Credit talagang katulong sa akin pang araw-araw, Mima. And not only that, because mahaba ang kanyang term, 1 month. Kada 1 month babayaran mo, hindi yung 7 days, 14 days lang. And mababa lang talagang interest nun si G-Credit. Ewan ko na lang ngayon kasi nga hindi ko na gagamit itong G-Credit. So pa-comment naman kung may interest ba siya, magkano ang interest ngayon kasi hindi na ako updated. Pero i-check natin ngayon, Mima. Kasi meron tayong mga mamshi, mga parents na talagang nagtatanong kung ano ba yung pupwedeng loan up na legit, Team Marcos, na pupwede naming hiraman para sa back to school program ng aking Junakis. Kasi syempre, mamimili kami ng school supplies, bag, uniform, bag, mga ganon. And hindi lang yun, pang grocery na rin, diba? Mga ganon. So ito, si G-Credit, Kinembular, you can use it to settle your bills, shop online, buy groceries, and pay later. So yung kagandahan niya, talaga mahaba yung kanyang duration of payment term, 1 buwan, and then kapag nabayaran mo, mare-replenish agad yung available credit line mo and pwede ka nang jumutang ulit. G-Credit is your partner in facing every day. Just pay your dues and enjoy your revolving credit line up to 30,000 pesos. So up to 30,000 pesos na yung pwede mo majutang sa kanya. Kasi I believe nung panahon ko, panahon talaga, nung meron pa ako, siguro parang 15,000, up to 15,000 lang yata siya. And then pay early, pay less. So, ibig sabihin, charge ka kasi ng daily interest, tita. So, it can be as low as 0.17% daily yung kanyang interest. So, kapag binayaran mo ng mas maaga, edi, mas maliit ang babayaran mo na interest. Kasi daily, hindi ba? So, it's recommended talaga na kapag jumutang ka, pag jumutang ka ng G-Credit, kunwari ngayon, tsumukchak ka ng 5,000 pesos. Tapos, meron ka ng pambayad. So, meron ka ng enough na pambayad in 10 days. Pwede mo nang bayaran yun, tita, in 10 days. Pwede mo nang patagalin up to 30 days. Depende sa'yo. Pero kung ikaw talaga matalino at alam mo gamitin yung G-Credit ng bonggang-bongga, edi bayaran mo na mas maaga. Meron ka naman na pera, hindi ba? Then, tsumukchak ka ulit. Mag-renew ka ulit. Instant naman yun. So, yun na nga, sabi niya, instant approval. No collaterals and additional documents required. Totoo yun. Hindi na kailangan na mag-submit ka pa ng ID, ng payslip, mga ganar, ng source of income. Walang ganar. Mag-fill out ka lang, may mga basic information ka lang chuchuk-chakin sa app ng GCash, ganar. Kasi yung GCash, kung fully verified ka na, talaga naman, nandun na lahat yung impormasyon mo. Nakapagpasa ka, nakapag-KYC ka na, may valid ID ka na nung nag-sign up ka ng GCash mismo eh. So, it doesn't make any sense na kukunin ulit nila yung document from you, hindi ba? So, hindi mo na kailangan ng bonggang-bonggang document. Okay. Tapos, kailangan mataas yung credit score mo. Enough yung credit score mo para maging eligible ka dito sa G-Credit kasi nga basehan dito yung pataasan to ng G-score, Mima, ha. And then sabi dito, minimum amount due. You can also pay minimum amount due. Kung hindi mo kayang bayaran in full, you can do it by paying minimum amount due. Avoid penalties even when short on funds as you can pay for your minimum amount due. Pero ang disadvantage kasi kapag nagbayad ka lang ng minimum, syempre ma-charge ka pa rin ng ng interest daily. Ma-charge ka pa rin. Ang kagandahan naman niya, syempre hindi ka malilate. Hindi ka malilate. Hindi ka ma-charge ng late fees kasi nga nagbayad ka ng minimum amount due. Pero I suggest you pay in full kapag meron ka na talagang enough funds para bayaran siya. Huwag mo nang patagalin, Mima, kasi nga mahirap din yung patong-patong hindi ba na interest. Though maliit lang naman yung interest niya, pero syempre, pera pa rin yan. So, maging smart ka din sa paggamit, ha? So, ang kagandahan ng G-Credit, hindi lang siya available credit line. Pwede mo rin siyang i-cash out, hindi ba? From available credit line into cash.
matatransfer siya sa wallet mo, sa GCash. So, ganun yung ginagawa ko dati. So, kina-cash out ko agad. So, hindi ako masyadong gumagamit ng QR na yan. Pero it depends kasi ngayon, pwede mo nang gamitin to buy groceries, i-scan mo lang yung QR, ganyan, pak mo na lang, and then gamitin mo yung G-Credit as payment method. Pwede rin naman yon. Yung sa akin kasi, depende. Yung sa akin kasi, kina-cash out ko kasi nga, pambayad ko ng tuition ng aking ganyan, pambayad ng tuition ng aking Junakis, kailangan ng cash. So, depende kung paano mo gamitin yung G-Credit. Very flexible naman na siya nga. So, magkano ang babayaran ko? So, let's say, ito yung sample computation. Okay, kunwari, 10,000 ang jujutangin ko, ha? Kunwari, 10,000. Okay, ang interest niya ay 5% talaga. 5% yung interest niya, oh. 5% yung naka-default. Okay, check natin. Calculate natin. Pero sample pa lang naman to eh. Okay. Let's say, magkano ba? Kunwari 1%. Pwede naman pala. And then, yung expected borrow date, ngayon, kunwari 12. Kasi July 12 ngayon eh. Okay, so July 12, Kinambular. Ayan siya. 2024. Okay, calculate natin. Ay, yung interest daw is must be between 5% and 7%. So, 5 to 7%. Pumapalo 5% and 7% ang kanyang pa-interest. Okay, let's say 5%. Okay, July 12 to August 12 kasi nga 30 days, hindi ba? Okay, let's say hindi, wait na. Sandali. July, ayan. Hindi, bakit ganon? Hindi, July... Ay! No. Okay, July 12. Okay, so 30 days. July 12 to August 11. So, calculate. Okay, ito siya. Ito yung sample. Sample lang to. 10,000 pesos ang amount to be borrowed, and then total interest due is 500. So, total amount yung nababayaran mo, tita, is 10,500 pesos. That's the total amount. Or you can pay for your minimum amount due instead. So, may minimum amount which is 2,000. Okay, ganyan siya, Mima. So, 500, I think that's fine na. Okay na yun kasi 5%, diba, yung interest niya. Pasok naman siya sa cap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, syempre, very compliant din ng GCash when it comes to account security. Guaranteed yan. And you can get a secure credit line with assurance that your account is safe because of GCash and its partners. So, powered by CIMB Bank, your credit line is provided by CIMB Bank. Sabi ko nga sa inyo. And regulated sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, not other than that, guys, meron din silang G-Gibbs at G-Loan na pwede mong i-check din kung eligible ka. Sa mga nagbabalak dyan na jumutang mga parents, kagaya ko, for tuition, pambili ng school supplies, you can consider G-Credit. I'm sure ginagamit nyo na ngayon. Pa-comment below naman kung kumusta ang paggamit nyo ng G-Credit. Susunod, syempre, Maya Credit! Yes! Maya Credit is product by Maya Bank. Ang taray, hindi ba? So, subok ko na itong si Maya Credit. Maikwento ko lang. Kasi, parang magwa 1 year na yata ako may Maya Credit at saka good payer ako ni Maya Credit. Talaga naman. So, ang aking initial na naging credit line na inapprove sa akin ng bonggang-bong is 8,000. And then, nag-increase siya after 6 months to 10,000. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nag-i-increase. So, parang medyo parang medyo mabagal ngayon si Maya Credit pag-increase ng aking credit line. Kasi ngayon, pwede ka nagjumutang up to 30,000 credit line. So, alamin natin. So, eto siya. Why you love Maya Easy Credit? Because you can borrow up to 30,000 pesos. Kasi dati, up to 18,000 pesos lang siya. Nag-increase sila. So, parang lumilevel up siya ng bongga kay G-Credit, no? And then, no documents needed. That's guaranteed. Talagang 100% na hindi na nila kailangan ng any payslip or source of income para ma-prove mo na ikaw ay credit-worthy, Mima. And then, yes, you can pay up to 30 days. Bonggang-bongga yan. So, Team Marcus, paano mag-apply sa Maya Credit na yan? So, all you have to do is to download the Maya app. And then, meron doon tab na Maya Credit. So, i-check mo lang yon. Remember that you need to have an upgraded Maya account. So, dapat upgraded yung Maya account mo into the highest tier. Ganun.
And then, you are 21 years old to 65 years old, and of course, Filipino resident ka. So, ito yung sample computation niya. So, you can loan, okay, up to 30,000 pesos ng bonggang-bongga. Pero ngayon, ang aking credit limit na binigay sa akin ni Maya Credit is 10,000 lang. Pero that's okay kasi hindi ko naman kailangan ganun kataas kasi nga, baka mamaya malubog na naman tayo sa kajutan. Magtapal-tapal na naman tayo. So, nakakatakot din yung malaki yung credit limit, hindi ba? Kasi may tendency talaga na parang, alam mo yun, mapapa-grocery ka, kapag dumadaan ka ng malls, kasi ako, hindi ko talaga mapigilan dumaan ng malls kapag pumapasok ako sa work, sa office. So, talagang mapapadaan ako mamaya. Minsan nagagamit ko yung Maya Credit ko, Mima, sa grocery. Kahit pang milk tea lang. Tapos ginagamit ko yung scan QR na lang para madalian. So, anyways, ito yung sample computation. Let's say, for example, 10,000 nga yung kailangan mo para pang down sa tuition fee ng inyong Junakis. Okay, sagad natin, let's say 15,000 para yung 5,000 pambili mo ng school supplies and uniform. Okay, so let's say 15,000. Saan ba? Wait lang. Oops. Oh, ay, 15,000. Okay, how much will I pay on my next due date up to 30 days after I use my credit? Okay, so ito sample lang ha. So total credit limit use is 15,000 during billing period, and then you have a service fee. O, take note, may service fee ang Maya Credit, Mima. Just like dun sa G-Credit, meron silang interest daily. Ito naman si Maya Credit, service fee isang bagsakan. Isang bagsakan yung china-charge yun. Per transaction. Every transact mo, tita, ng Maya Credit, may service fee. So, alamin natin yan mamaya. Pero ito, si Maya, okay, so, dito sa sample computation, 598 pesos and 50 cents ang kanyang service fee. Bakit naging 598.50% Team Marcos? So, check natin yan. Tapos, meron siyang documentary stamp tax. That's mandatory naman kasi sa lahat ng mga loans and pautangan, may ganyan talaga. And total amount na babayaran is 15,607.75. So, that's the total amount due. Okay. Sabi dito, Maya Credit service fee and credit limit are subject to evaluation and may vary per user. Computation assumes a service fee of 3.99%. So, 3.99% ito, yung sample computation. Monthly billing end date is set by user upon Maya Credit account application. So, yung sa akin kasi, based on my experience, ang aking service fee lagi is 8.49%. Ang taas, hindi ba? Hindi pa bumababa doon kasi nga dahil nga, yun, di ba? Lagi ko na ikikwento sa inyo na lagapak ang aking credit score. So ganun siya. Ganun, kailangan talaga, alagaan nyo yung credit score nyo kasi huhugutin ni Maya Bank or ng mga legit na lender yung credit score mo from the CIC. Napaka-convenient sa akin. Maikwento ko lang kasi totoo ito. Use your Maya Easy Credit like a pro. You can use it scan to pay. Na-try ko na yan sa grocery at sa mga sa department store sa SM. Tapos check online, tita. Oo, check online. Na-try ko na to. Lagi kong ginagamit to, tita, pambayad sa Pag-ibig housing loan ko. And ito yung ginagamit ko. Napaka-convenient talaga niya. I-scan ko lang na ganun. Kakagatin na agad niya. And then, you can also use it buy on shop, okay, sa physical store, totoo yan. And then, transfer your available credit limit into cash sa wallet mo. Ito yung madalas kong ginagawa. Tina-transfer ko lagi yung credit limit ko into cash. So, pay bills coming soon daw. Okay, so you can try that. So, kagaya na naman kanina, nagbayad ako ng Maya Credit ko, 10,000 plus ang binayaran ko. Tapos, kinash out ko na naman yung kalahati kasi nga kailangan ko ng cash, hindi ba? So, ito yung ginawa ko, cash pack. Ang bilis talaga siya na transfer agad sa Maya wallet ko, and then transfer ko na naman sa aking bangko. Okay, ganun lang siya kadali para lang hindi ako malate. So, napaka-importante kapag jumutang tayo sa mga gitong app. Kasi legit sila, hindi ba? We need to know the terms and conditions like interest, fees, service fee, and everything. Yan ang pagiging responsableng jutangera, mga Mima. So, how do I compute for the fees of my loaned amount from Maya Easy Credit? So, depending on your eligibility, you may be charged with a service fee of as low as 3.99%. Here's how you can compute, okay? Sample total amount, 1,000 kunwari.
So, ang service fee charge niya is 5% of used limit, which is 50 pesos, equivalent to 50 pesos. Tapos, documentary stamp tax, that's given. Tapos, penalties niya is 5, kunwari, assuming 5 days na late na. So, ito yung computation, 8 pesos and 50 cents yung ma-charge yung late fee. So, depende pa rin ha, it varies kasi kung gaano katagal na kayong na-late. Okay, so ang total amount na babayaran was 1,059.12. So, this is a sample computation using 5% service fee. So, depende again, magkakaiba tayo ng service fee. Yung sa akin, 8.49% Mima. Napakataas kasi nga mababa ang aking credit score. So, napaka-importante alagaan nyo ang inyong credit score para kapag maglo-loan kayo sa mga legit na mga bangko, mga ganitong digital bank or apps, they will give you low interest din. So, yun yung ngayon, yung basehan ngayon para ma-approve tayo sa mga ganitong pautangan. So, if kinakailangan talaga guys na magjutang-jutang kayo or humiram kayo for tuition fees ng inyong mga Junakis and of course to buy school supplies, uniform, bagong sapatos ni Junakis, you can try Maya Credit or G Credit. Okay, I'm gonna ask you, which one is better for you? Is it G Credit or Maya Credit? Based on my experience, masasabi ko silang dalawa ay okay na okay sa akin. Pero as of now, kasi nga wala na akong G-Credit, hindi ko na na-reactivate, na delinquent na yung account ko dyan. Masasabi ko, si Maya Credit is very convenient para sa akin ngayon ha. Kasi nga, in times of needs, difficulties, kailangan ko ng matatakbuhan, hindi na ako jujutang sa tao kasi nakakahiya naman jumutang sa tao. Ang dami pang sinasabi sa'yo, tapos ichichika ka pa, diba? Ang dami pang chismis na ginagawa sa'yo. Hindi na nagbabayad si Ganitechi. Tinakasan na ako. Diba? Tapos minsan nagpapatong pa sila. Akala mo register silang pautangan yung mga kakilala mo, yung mga kaibigan. Ang dami na masasabi, hindi ba? So, as much as possible, kailangan natin i-avoid yung mga ganong chika. Kasi nga, yung mga negative na yan, nakakasira sa ating mental health. And ayoko kasi ng mga ganun, yung mga issue about sa mga utang-utang sa mga kaibigan or kakilala. Ayoko ng ganun, nakaka-stress at gusto ko na lang silang sampal, hindi sila makapag-antay. Mga ganun. Charot lang. Pero syempre, kailangan nating maging responsableng jutangera. Anyways, maraming salamat mga Itechiwa sa panonood. I hope marami kayong natutunan sa video na Itechiwa. Please comment below and don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng ganitong review, kayo ang maaambunan ng Chika Boom Boom. Maraming salamat mga Mima. Bye! Ay, nakajutang na naman ako kay Maya Credit. Babayaran ko na naman yan kapag pagsahuran. Di ba? Nakakalor ka. Sana ma-increase nyo na ako Maya Credit. Di ba? 10,000 credit limit, ang tagal na nun. Mag-1 year na ako, 1 year na nga yata ako Increase nyo na ako, gawin ng 15,000, 20,000. Charet!